yan, Regina? Ice candy na ube at gatas ang halo. Pwede ba akong tumikim? Oh, oo naman. Oh. Salamat ha. Hala, Regina. Ang sarap. Saan galing yan? Binili ko kay Pabling. Yung isang teacher daw ang gumagawa nito pero si Pabling ang nagtitinda. 5 centavos ang isa. $5? Ay! Paano kaya ako makakabili ng ice candy? Nanay! Wala na po akong papel! Oh, sige. Kumuha ka ng 3 centavos, ha? Madami namang barya si nanay. Nakalatag lang sa aparador. Kasi maraming bumibili ng tinda. Sardinas, asin, asukal, posporo, sabon na pela puti, bliss powder, Tide, gaas. Sako-sako pa ang mani. 20 pesos ang isang sako. Halos mapuno na din itong lata ng biskwit. Pero mga 5 centavos po yung andito, Nay. Oh, siya sige. 5 na ang kunin mo. Ay, salamat po, Nay. Nay, pwede po ba akong humingi ng baon sa eskwelahan? Oh, ba't kailangan mo pa ng baon? Eksakto naman palagi yung pagkain mo sa agahan, pati tanghalian. May tortang itlog at kape. Mais ang kanin mo. Mabigat naman yan sa tiyan. Hindi ka na yan magugutom. Mamumulit na lang ulit ako ng hinog na sampalok para baon. Ang tatamis ng mga sampalok na to. Hala! May 10 centavos! Sino kaya nakahulog nito? Hala! Ang saya ko! Ngayon may 15 na ako! Hindi lang ice candy ang mabibili ko nito. Pati na rin bubble gum. Hindi ko pa kasi alam ang lasa nun. Kasi dagdalang ng langka ang ginagawa kong bubble gum. Kasi parehas naman silang lumulobo. Pabling! Pabili ng isang ice candy! Ang sarap talaga nito. Ngayon, hindi na ako maiinggit kasi alam ko na anong pakiramdam ng makabili at saka makakain ng buong ice candy. Nay, nakapag-igib na po ako ng tubig. Puno na po ang 2 banga. Oh, nakapaghilamos ka na ba? Opo, Nay. Sige. Magbihis ka na para makapag-agahan ka bago ka pumasok sa eskwelahan. Opo, Nay. Ala, may tao sa sala? Di ko kilala. Ngayon ko lang talaga nakita tong tao na to. Sino kaya siya? Anong gagawin ko?
Alam ko na. Maglalakad na lang ako ng dahan-dahan sa gilid. Di naman siguro ako mapapansin kasi abala naman siya sa pagbabasa ng libro. Wow! Ang daming itlog at pritong saging sa lamesita. Saka may malalaking lata sa tabi. Ano kayang laman yan? Inday. Halika nga saglit. May pasalubong ako sa'yo. Pasalubong? Ano kayang meron? Ang gandang kwintas! Di ko alam anong sasabihin ko. Oh, Ria! Dali, kumain ka na. Nanay, sino po yung tao sa sala? Siya ang anak namin. Magbabakasyon siya ng 5 araw dito. May anak pala sila, nanay. Siguro, mabait siya. Kasi binigyan niya ako ng pasalubong. Punta na po ako sa eskwelahan, Nay. Dapat kong matapos ng maaga yung mga gawain ko ngayong hapon. Kasi wala nang bigas na mais. Sigurado ako na ipag-uutos yun ni nanay na magigiling ako ng mais mamaya. Oh, Ria, kung tapos ka na maghapunan ay magiling ka muna ng mga mais ha. Para may saingin bukas ng umaga. Punuin mo yung isang gatang na lata. Tapos, may mga lumang medyas doon sa kaban. Magsabit ka ng isang medyas sa may Christmas tree bago ka tumawid kaila Insititang. Opo, Nay. Sabi ni nanay magkakaroon daw ng laman pag nagsabit ako doon ng medyas. Totoo kaya? Mahilig talaga siguro siyang magbasa. Tuwing nakikita ko siya, palagi lang siyang may hawak na libro. Ibang libro naman ngayon. Sobrang bilis niya kasi magbasa. Tapos palaging nagsasaing ng itlog si nanay. At nagpiprito ng hinog na saging para sa kanya. Ayos lang kaya kung kumuha ako ng isang itlog? Mapapansin niya kaya? Nagugutom ka ba, Day? Nay, may dala akong utap. Pakibigyan niyo si Inday. Sige. Buksan natin yung isang lata. Wow! Isang lata na punong-puno ng utap.
Oh, eto oh. Pagkatapos mong kumain, kunin mo yung isinabit mong medyas sa may Christmas tree. Baka nagkalaman na yon. Opo, Nay. Totoo kaya yun? Paano kung walang laman? Nakakakaba naman. Hala, mukhang may laman nga itong medyas sa Christmas tree. Ano kaya to? Mga candy? Ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni Nanay. Manong, ayos lang po ba kung kainin ko itong mga candy? Oo naman, sa'yo lahat yan. Ang saya naman ng ganito. Pero, kung totoo itong sinabi ni Nanay na nagkakaroon ng candy ang medyas, pag isinabit sa Christmas tree, ibig sabihin ba nun? Totoo din yung sinasabi ni Nanay na ililipad ako ng mga lisa sa dulo ng puno ng kawayan pag hindi ako nagpahinguto tuwing linggo? Baka nga Naku, mahirap na. Kahit masakit sa anit, kailangan ko talaga magpahinguto. Nay, Tay, kahit ampun lang po si Inday Rhea, kikilalanin ko siyang tunay ko na kapatid. Final call for passenger Purina Humbolata on flight RIA 123 to Manila. Please proceed. Thank you. Araw ng linggo ngayon, kaya pupunta ako sa may balon para maligo. Oh, Minang! Pupunta ako sa sabungan. Ang aga naman ata. Ramdam ko na mananalo itong alaga ko ngayong araw eh. Nahala, sige. Ako din eh. Pasisyudad dahil mamamalengke ako. Oh, hala, alis muna ako ha. O Rhea, ikaw muna maiwan dito sa bahay ha. Opo, Nay. Gusto ko na maligo. Gustong-gusto ko makaligo sa dagat pero napakadalang naman na mangyari. Umulan noong isang araw kaya napuno itong drum. Ang sarap maligo dito ah. Parang dagat. Rhea! Andyan ba si Insiminang? Wala. Umalis sila eh. Pupunta ako dyan. Mabuti wala sila. Pwede tayong makapaglaro. Pero kailangan ko pang maligo. Alam ko na. Maligo tayo sa drum. Parang dagat. Panglaban lang namin ni Nanay yung tubig ulan eh. Sige na, samahan mo ako para masaya. Sige ba?
Hoy, kahayahay sa mga bata. Naliligo sa drum. Alam kaya ni Minang? Lagot! Nakita tayo ni Manong Karias! Hayaan mo na! Ayos lang naman siguro sa kanya eh. Ang saya-saya! Ay, makapaglaban na nga muna at maganda ang panahon. Uy, kakaiba itong tubig sa drum ngayon ah. Naglalaba ka ba, Minang? Ah, oo nga eh. Nagtataka lang ako bakit kulay brown itong tubig sa drum. Oh, bakit naman hindi yan magbabrown eh? Niliguan yan ng mga bata nung linggo. Ria! Halika nga dito. Lumangoy ka ba dito sa drum? Opo, Nay! Sinong kasama mo? Si Ipay po! Alam mo na mahirap mag-igib ng tubig, di ba? Ha? Naku, si Ria! Papaluin na naman! Takbo, Ria! Tumakbo ka kasi! Hindi nga ako tatakbo, Pai! Mapapalo pa rin ako pag uwi ko! Ganon din yun! Uulitin mo pa ba? Hindi ko na po uulitin, Nay! Oh, bakit kita pinalo? Dahil po naligo kami sa drum at nasayang yung tubig. Wag na ninyong uulitin ni Ipay yung ginawa ninyo. Opo, Nay! Oh, bakit kita pinalo? Dahil po naligo kami sa drum at nasayang yung tubig. Tama si Nanay Minang. Hindi mabuti ang magsayang kami ng tubig. Ngayon, itinapon na lang ni Nanay yung tubig ulan dahil madumi na. Sana umulan ulit ng malakas para mapuno na ulit yung drum at makapaglaba si Nanay. Yung tubig na inikigip ko galing sa balon kasi para yun sa mga hayop at ginagamit din sa kusina at inumin namin. Buti na nga lang at may balon na medyo malapit. Noon kasi... Dali, Ria! Samahan mo ako maglaba. Saka mainit. Dalahin mo itong mga gamit at ako nang magbibitbit nitong mga labahan. Opo, Nay! Andito na tayo. Ilapag mo na lang dyan sa tabi yung mga dala mo. At tulungan mo ako na punuin ng tubig itong batya. Opo, Nay! Mag-iingat ka at baka ka mahulog sa tubig. Malalim yan.
Hinukay lamang ito ng mga mamamayan para maipunan ng tubig tuwing tag-ulan. Pag tumitining ang tubig maaari nang gamitin, kahit nasa pagsasaing at pagluluto. Ito na din ang ginagamit ng iba. Pero si nanay, sa may balon malapit sa gubat pa siya umiigib ng tubig na inumin at pangluto noon. Hindi nila ako pinapaigib sa lumang balon na yun kasi hindi ko paabot. Ang lawak at ang lalim na hukay, malinaw ang tubig. Ang daming tutubig. At ang dami ding butete. Dapat dahan-dahan lang sa pagsalok para hindi magkulay lupa. Kailangan kong magtanggal ng mga butete sa naipon kong tubig. Baka masama sila sa labahan. Oh, maligo ka na din habang andito tayo. Dinalhan kita ng bihisan. Opo, Nay. Ayan, tapos na. Isasampay ko lang itong mga damit at hihintayin natin na makatulo ang tubig. Nang sa ganon, hindi masyadong mabigat dalhin pa uwi. Pagkatapos, maglalakad na naman kami ng malayo pa uwi. Tuwing Sabado doon kami naglalaba at doon ako naliligo. Pahirapan talaga sa tubig noon, lalo na pag hindi umuulan. Tapos ngayon na may tubig sa drum, sinayang ko lang. Mali yung ginawa ko. O Ria, maghilamos at maghimasa ka ng mabuti. Tapos magbalot ka ng kanin para baon. Opo, Nay! Inilabas ni Nanay yung mga gamit na isinuot ko. Minsan na sinama niya ako sa kapilya. O magbihis ka na at pagkatapos aalis tayo. Masusuot ko ulit itong bestida. At itong sapatos. Papel lang sa ilalim ang katapat nito at kasya na sa akin. Hindi na maluwag. Hanggang grade 6 ko kasi ito gagamitin, sabi ni Nanay. O Ria, dali na. Alis na tayo. Kailangan natin makarating sa may kalsada para makasabay tayo sa biyahe pa syudad ng alas 6:30. Dahil ang kasunod na biyahe ay alas 2 na ng hapon, kaya bilisan mo na dyan. Ay naku, isasama ako ni Nanay sa syudad. Ang saya! Sigurado ako doon kami mag-aagahan kasi nagpabalot si Nanay ng kanin. Ayan na! Ayan na po yung sasakyan, Nay! O, kain muna tayo ng agahan bago tayo mamalengke. Wow! Ang daming pagkain! Hala, siguro ang sarap niyan.
Anong gusto mong iulam? Ito po, Nay. Anong sa inyo, Manang? Isa nito at ito. Saka isang family size na Coke. Coke? Di ba pang mayaman lang yun? Daming tinapay! Dito pala si Nanay bumibili ng mamon at ansyumada. Ang ganda naman ng mga damit na yan. Ang ganda ng kulay. Alam mo, bagay sa'yo yan. Gusto mo ba yan? Opo, Nanay. Ang ganda po niya. Magkano ba yan? 5 pesos. Magandang tela nito. Seda. Sige. Pakibalot mo na. Meron na akong bagong bestida. Ang saya. Isukat mo nga. Tingnan natin. Ang laki po. Papapalitan na lang natin yan. Hayaan mo na yan. Sa susunod na linggo pa ulit si Nanay pupunta sa syudad. Ano kayang itsura ng bestida na magiging kapalit? Kulay dalandan din kaya? Isasama kaya ako ulit? Malamang na hindi. Pero kung sakali man, sana wala nang makalimutan si Nanay na bilhin bago pa man kami umakyat sa sasakyan. Sana hindi niya na ako iwanan para magbantay ng mga pinamili namin. Baka kasi sa susunod. Ay, mabuti at konti pa lang ang mga pasahero. O, dito ka muna sa gleteria ha at bababa ako. Mayroon lang akong nakaligtaang bilhin. Ipapatong ko itong basket sa upuan para walang ibang umupo. Bantayan mo ito ng maigi ha, baka may ibang kumuha. Saglit lang ako. Opo, Nay.
Baka maiwanan si nanay ng sasakyan pag di siya nakabalik agad. Hindi ko alam kung anong gagawin pag umandar na yung sasakyan na wala pa si nanay. Hala! Bakit pinagana na nila itong sasakyan? Wala pa si nanay. Wala na akong perang pangbayad sa sasakyan. Saka, hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka maligaw ako at hindi na makakauwi. Teka lang po. Hindi pa nakakabalik si nanay. Nasaan na po kayo, nanay? Sandali lang po. Si nanay nga po, wala pa. Si nanay! Nanay! Huwag niyo po muna patakbuhin. Si nanay nga po, wala pa. Si nanay nga po. Oh, anong nangyari? Ba't umiiyak yung bata? Bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Pinapaandar na po kasi nila itong sasakyan. Pinapainit ko nga lang tong makina eh. Wala akong makitang pamalit. Kaya sinelas na lang binili ko. Sayang naman. Akala ko may bagong bestida na ako. Ayos lang naman yan. Mabuti pa nga at may sinelas ka na. Ayos lang. Tama si nanay. Mabuti na nga at may sinelas na ako. Tatahian na lang kita ng bestida. Talaga po ba, Nay? Kaya pala may tela sa basket si nanay, nakakulay din noong bestida. Kung ganoon, maghihintay ako. Well, day.
Uy! Say Ayo? Kamusta po? Sana lagi ninyo akong masamahan sa mga susunod na mga kwento ng aking buhay. Maraming salamat po sa mga nakafollow. Sa mga hindi pa, sana mag-follow din po kayo. Dito lamang sa Say Ayo Stories. Salamat po sa Diyos. Ayo-ayo!